Okay. Sige pa. So, mabilisan na lang para makaakyat na kayo, ma'am. Okay, so una po, pangalan, edad, at saka trabaho nyo po. At saka kung kailan po kayo nagpunta dito sa Hong Kong. Mag-hello ka. Hello everybody, I'm Anity and narito po ako, dumating ako sa Hong Kong 1987. Kaya 30 years na ako dito sa Hong Kong. Ano pong naging occupation nyo po nung una kayong Nung una pumunta? po akong dumating dito, nag-work po ako as a domestic helper, and then my employer, nilipat niya ako sa restaurant, and then nilipat niya ako sa office as an accounting nurse. Kasi po accounting graduate ako sa Pilipinas. Nice. So, bakit po kayo nagpunta dito sa bakit hindi kayo sa Pilipinas nag-accounting? You know, in Philippines naman, mahirap ang buhay natin doon, and I want to support and help my family before. Kaya, one reason din po ay para magkaroon ako ng pera para pag-interview, pag-review ko ng accounting job, accounting para maging certified accountant. Pero, dahil alam po mas malaki ang sweldo ngayon dito sa Hong Kong, kaya hindi na natuloy yung pag-review ko ng accounting job. Kamusta naman po yung buhay nyo na dito sa Hong Kong? As a domestic helper po, talagang I'm so lucky po na nakahanap din po ako ng mabait na kaya gusto ko yung sa blessing sa akin dahil sa yung amo ko po dito sa Hong Kong ay galing sa Canada, kaya minahal niya po ako. Yung po ang kasweltehan ko, not like the other na siya hindi rin sa pinahalan. Ano po yung mga mahirap na pinagdaanan nyo nung nandito kayo? Ang pinakamahirap na pinagdaanan ko nung nanganak na yung amo ko kasi wala akong experience sa baby. So, nahirapan po ako doon dahil hindi ako marunong mag-alaga ng baby dahil dalaga pa ako during that time. And then, sinabi ko naman sa amo ko, kaya ang blessing ng amo doon, kumuha siya ng katulong na para sa baby at ako para sa bahay. So, dalawa kami naging katulong. Ka-friend ka patuloy, no? Yes, that's very good po. Ayun po. So, ano naman yung naging pinakamasaya or pinaka-fulfilling? Ang pinakamasaya ko dito as an OFW o when staying in Hong Kong? OFW and then as a resident. Kasi po, Hong Kong resident na ako ngayon eh. Pero dati po as an OFW, ang pinakamasaya po ditong moment, pagkasama ko yung mga Pilipina tuwing Sunday. Kasi po holiday namin yon, and then we're going to the church muna, and then after ng church, sa afternoon naman, marami kaming mga glory activities na nakakapagdagdag kaalaman sa amin at nakikilala namin yung mga ibang mga Pilipina din. So masaya po yung kasi parang social tayo yun, yung na-empower yung ating sarili sa woman empowerment at saka diba yung mga natututo pa tayo ng mga ibang bagay. So eto po, meron tayong mga services tulad nitong Tinbo. So gaano po ka-importante na may mga ganitong serbisyo? Yung mga parang one-stop shop na app. It's very important po lalo na sa mga OFW kasi kung may Tinbo tayo, very convenient sa kanila. Kasi you know, in Hong Kong time is gold lalo na sa mga OFW natin. Sa weekdays, sa amo sila, pag Sunday, holiday. So, yung holiday na yun, para makapag-relax sila, hindi na nila kailangang pumila or maghanap ng mga ibang place na pwedeng puntahan para magbayad. Kasi dito parang smart, instant na lahat. So, by online, diba? Kaya, yun po ang kagandahan. Pag may Tinbo tayo, mas convenient. Yan. Okay. So, sabi niyo hindi pa po kayo nagte-take ng ng Tinbo. So, skip ko na muna 'to. Ngayon po, may mga events tayong tulad nitong PhilFest at saka nung Saludo concert sa Sunday. So, ano pong feeling na parang binabalik-balikan pa rin kayo ng mga kapwa natin Filipino para... Yeah, we feel so special kasi siyempre naalala nyo kami. Alam nyo bilang OFW, sa tagal po dito 30 years, na-experience po namin, lalo na ng mga ibang OFW, na homesick pa rin tayo. Kaya kami umuwi minsan sa Pilipinas nagbabakasyon at during pag-uwi namin, nanonood kami ng mga pelikula doon kasi namimiss po namin ang kulturang Filipino. Lalo na naman po yung mga pelikula natin. That is good na dinala nyo dito ang pelikula para sa mga hindi pa nakaka-uwi, meron silang time para manood dito. Okay. Ito naman po ma'am, parang siya, message, ganon. So, meron pa po ba kayong family relatives sa Philippines or nandito na po? Ayun. So, ano pong message nyo para sa kanila? Para po sa kanila, ang sasabihin ko lang po sa inyo, sa mga relatives ko dyan na mahal namin kayo, lagi namin kayo naalala at mga ginagawa po namin dito ay para dito sa inyo, kaya po kami nagtatrabaho, ay para matulungan din po namin kayo. Kaya po sana isipin nyo rin po na kami rito ay hindi lamang nagpapakasaya, kundi may mga hirap din po kami nararanasan. We love you very much.
Tas ano na lang po, message din po para sa Tinbo at saka sa mga artista pong dadalo mamaya. Oh, para sa mga sa team mo at sa mga artistang dalalag, thank you so much po. It's really a big blessing na narito po kayo at makita po namin kayo in person dahil matagal ko ng pangarap. Na lalo pa na po, screen lang po, high school pa lang crush nakita. Ngayon lang kita makikita in person. Ilang beses na ako pumila sa Itbulaga doon sa studio eh, na makaano. Dito pa sa Hong Kong, sana makita ko po kayo. Mas ko po kayo ng high school. High school book all. Sa team mo naman, thank you po because this is really great na sana po patuloy ninyong mabigyan ng service ang ating mga OFW. Okay. Sorry na ma'am, meron pa akong isa pang segment na questions. Kaya anong vlogger ako mga sabihin mo? Pero kung gusto niyo pong i-plug natin sa ano, para Tingnan lang po. ito po. So, ito naman ay para sa PLDT TikTok. So, pero i-record ko na rin para sa iyo. Oh, sige, i-edit ko naman siya. Okay. So, una pong question, ano yung pinaka namimiss yung pagkain sa Pilipinas? Siyempre, Filipino food. Paborito ko po ay adobo at sinigang na bangos. Wala po bang ganun dito? Meron, pero siyempre, isa sa bahay, yung mga OFW, hindi sila makaluto. Ganyan. Ako naman, as a resident minsan, pag busy, hindi rin makaluto. Nakikikain na lang ako sa mga friend ko na nakakapagluto. Or in Philippine product, we can buy it also. Kaya, yun po talaga yung nami-miss namin mga food kasi yun ang pinakamasarap. Ayun po. Sino po, okay, alam ko na sagot dito. Pero sige, sabihin ulit natin. Sino po ang pinaka-paborito nyong Pinoy comedian? Sino pa si Bossy? Nung simula pa lang po nung high school, yung nagsimula kami school, bukol nung nakilala ko po si Vic Soto. Crush na crush ko na po siya, si Unasis. Kaya ang ano kong noon, talagang lagi ko siya pinapanood, lalo na yung mga pelikula niya. And then when my children, kasi may anak na ako dito, pag pinapalabas yung mga pelikula, pinapanood ko sa kanya. May kilala nila si Vic Soto. Ang sabi ko sa kanila, si Enteng Cabisote at saka si Plastic Man. Kaya sabi ko, I'm coming here now to watch Vic Soto. Pero hindi nila kilala Vic Soto, alam nila Enteng Cabisote at saka Plastic Man. Enteng Cabisote talaga, OG. Okay, so dahil siya-celebrate po natin ng Independence Day, sino po ang pinaka-paborito nyong bayani? Sa Bayani, Independence Day, si Jose Rizal. Siyempre mga OFW, pero si Jose Rizal number one natin. Ano yan. Nabasa ko yung Edgar sa kaya no limitang yan. Yan talaga. Paborito ko si Jose Rizal. National heroes natin. And last na po, paano nyo pinapakita yung love and care nyo sa mga relatives nyo sa Pilipinas? Siyempre una doon yung laging by communication, diba? Meron na tayong social media, so it's very good. Yan tayo sending gift or money to them. Kaya, yun ang one way. At saka prayer po. Nag-pray natin sila palagi. Encouragement to them. Siyempre may mga problema sila, may problema tayo. Encouragement to sila. Yun po. Thank you. Pag-vlog ko lang. Thank you.